o ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan, kung ating pong matutunang ipamuhay sa palatayanan, yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. Dito po sa ating pangunahing teksto, mga kapatid, from the book of Jeremiah chapter 23, 30, and 36. Ganito po ang pahayag ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, behold, I am against the prophets, said the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor. Sa 36, sabi dito ng salita ng ating Panginoon, and the burden of the Lord shall you mention no more, for everyone's word shall be his burden. For ye have perverted the word of the living God, of the Lord of hosts, our God. Sa wikang Tagalog, mga minamahal, ito po ang pahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ang bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. At ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula, sapagkat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos, ng Panginoon, ng mga hukbo na ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang tema po ng ating pag-aaralan, mga minamahal, the perverted and stolen truth of God. The perverted and stolen truth of God. Mga minamahal, yung binago, mga minamahal, at ninakaw na salita ng katotohanan ng ating Ama sa kalangitan. Ito po, mga minamahal, ay napakahalaga, lalo na mga minamahal sa mga mananampalataya na hangad po nila yung magkamit ng makalangit na kapangakuan ng ating Ama sa kalangitan. Ano po, mga minamahal, ang silbi o kahalagahan ng ating pagsisikap, mga minamahal, na siya ay mapaglingkuran kung hindi rin natin makakamtan yung kanyang mga makalangit na pangakong laan. Kaya, ito po ay pag-aaral, munting kawan, sa ating kasalukuyang kapanahunan upang matyak po natin na yung ating paglilingkod ay magkakaroon, mga kapatid, ng katiyakan o kasiguruhan ng ating pagkakamit ng kanyang makalangit na kapangakuan, sapagkat sa ating huling panahon talagang napaka mapanganib na po ng ating sitwasyon, katulad nga ng mga unang talata na ating natunghayan mula sa banal na kasulatan. Mismo ang ating Diyos na manlilikha, ninanakawan, mga minamahal, binabago, ninanakaw yung kanyang mga buhay at banal na salita. Paano, mga minamahal, kung napunta tayo sa pananampalataya na ang dala-dala, mga minamahal, ay ninakaw at binago na ebanghelyo ng katotohanan? Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, laban daw po siya sa mga gayon na tagapagturo at mga mangangaral na ninanakaw yung kanyang banal na salita at binabago. Tinuturo, mga minamahal, para sa mga minamahal pang personal na kapakinabangan. Sapagkat ang sabi ng Bible,
Kung ating mabuksan ang ating mga Biblia sa book of 2 Timothy chapter 3 verse 2, sa atin daw pong panahon, sabi ng Bible, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy. Ito daw po yung magiging kalagayan ng mga tao sa huling panahon. Magiging maibigin daw po sila sa kanilang sarili, mga minamahal, para ma-introduce, mga minamahal, maipakilala nila yung kanilang sarili, na nakawin nila at babaguhin ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, for what, mga minamahal? Marami pong rason, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, sa mga material na kapakinabangan. Yung iba naman, mga minamahal, para maging tanyag at maging kilala, para maging maimpluwensya, mga minamahal, sa ating lipunan. Bakit, mga minamahal, nagagawa ito ng mga tao? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kanilang pag-ibig wala na po sa ating dakilang Diyos, nandoon na po sa kanilang sarili. Kaya gagawin nila ang lahat, mga minamahal, para makilala, ma-establish po nila yung kanilang sarili, na nakawin at babaguhin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakatakot po ito kasi ang Biblia ang nagsasabi na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay laban sa mga ganitong tao. Sabi ng Jeremiah chapter 23 verse 30, therefore, behold, I am against the prophets, saith the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor. Imbis na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang maluwalhati, mga minamahal, o ipakilala, mga minamahal, hindi na po gayon yung kanilang mga minamahal personalidad na. Sa Biblia, mga minamahal, walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kung mga nanakawin natin yung kanyang salita? Paano kung babaguhin natin yung kanyang mga salita, mga minamahal? Ano yung magiging kalagayan ng mga tao na ating maihikayat, ating mga minamahal, mapapaniwala? Saan mapapadpad yung kanilang mga kaluluwa? Mga minamahal, ang sabi ng Exodo, mga minamahal, chapter 32 verse 33, yung kaluluwa na nagkakasala, mga minamahal, o sino mang magkasala, mga minamahal, ay posible na alisin, mga minamahal, sa aklat ng buhay ng ating Ama sa kalangitan. Tingnan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan. And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin
sa aking aklat. Ayan, mga minamahal. So, delikado po pala ito, nakakatakot. Kaya pinag-aaralan po natin ito para maging aware po tayo. We are in the last days and we are in the perilous time. Mga minamahal, talagang mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal ng tao, mapupunta na sa kanyang sarili. Mawawala na sa Diyos ang patutuon ng Biblia. Kaya nga, maraming tatalikod sa huling panahon. Bakit, mga minamahal? Mas hahanapin nila ang kanilang sarili, yung kanilang ikaluluho, yung kanilang ikalalayaw, kaysa hanapin nila ang ating Panginoon para sa kapagkakaroon ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa pagdating ng wakas ng kanilang panahon. So ito'y pagpapaalala sa ating lahat. Tingnan po natin kung paano natutupad at nagaganap, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa book of 1 Timothy chapter 4, mga minamahal, verse 1 and 2, ang sabi ng Bible, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron." Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa panampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Hiniruhan ang kanilang budhi na waring bakal na nagbabaga. Bakit, mga kapatid? Sapagkat pangangatawanan nila, mga minamahal, yung kasinungalingan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yun talaga yung kanilang i-implement, yun talaga yung kanilang isisiksik, mga minamahal, sa mga tao na kanilang pinagpapahayagan, sa kanilang mga tinuturuan, inaaralan, mga minamahal. So, di ba, delikado? Sino ba yung pakalat, mga minamahal, ng kasinungalingan, mga minamahal? Yan po ay si Satan, the devil, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, yung umagaw, mga minamahal, sa damit ng katotohanan. Inaya niya, mga minamahal, itong silay. Alala niyo yung kwento natin nung linggo, mga kapatid. Nilay, mga minamahal, si Truth na maligo sa balon. Siya po ay naunang lumusong doon sa balon. Inalok niya itong si Truth na maligo dahil masarap maligo, mga minamahal, doon sa tubig sa balon. Pagkatapos nung mag-alis ng suot, mga minamahal, itong si Truth at lumusong sa balon, itong sila'y agad namang umahon, mga kapatid. Kinuha niya, ninakaw niya, mga minamahal, yung bihisan, mga minamahal, o yung damit, mga minamahal, ni Truth, ni katotohanan. Pagkatapos, mga minamahal, tumakbo na po siya, mga minamahal. Sila'y isinuot niya yung bihis, mga minamahal, ni katotohanan. Si katotohanan, di na makaalis, mga minamahal. Nagtago na, mga minamahal, dahil siya po ay nahubaran. Hinubad ni kasinungalingan yung kanyang damit at ipinalit, mga minamahal, yung naiwang damit ni katotohanan, dahil naligo nga sila doon sa balon, mga minamahal, na kanyang pinag-ayaan. So ngayon, mga minamahal,
mahirap ng mga minamahal makilala kung wala kang malalim na spiritual awareness, mga minamahal. Hindi mo madidiscern, mga minamahal, kung alin yung totoo, mga minamahal, at kasinungalingan. Kasi nga, mga minamahal, nakuha na ni kasinungalingan, mga minamahal, yung damit, yung bihisan ni katotohanan. So, ang sabi ng Bible, mga minamahal, talagang itong si Satan, yung kanyang gawain, mga minamahal, i-pervert, mga minamahal, nakawin, mga minamahal, ang salita ng katotohanan. So, ang sabi, kung bubuksan natin yung banal na kasulatan, mga kapatid, sa Book of John chapter 10, verse 10, ganito ang sabi ng Biblia, "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So ayan, mga minamahal, sila'y mga minamahal, wala siyang ibang ginagawa, kundi magnakaw. "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy." Ang ibig sabihin, mga minamahal, papatay niya yung katotohanan, mga minamahal, ipipervert niya. Kasi pag pinervert mo yung katotohanan, pag binago mo, mga minamahal, yung Word of God, magiging iba na yung pakahulugan. Mga minamahal, yung patungkol sa Diyos, mga minamahal, gagawin, mga minamahal, ni Satan, mga minamahal, na para sa kanya, o para doon sa tao na katiwala niya, o para doon sa tao na sugo niya, mga minamahal. So, paano tayo kung hindi tayo magigising sa katotohanan? Paano tayo kung hindi mabubuksan yung ating kamalayan, mga minamahal? Ano yung ating magiging huling kahantungan? Mayroong bang, mga minamahal, magnanakaw, mga minamahal, na papasok sa kaharian ng langit? Wala po, mga minamahal, maliban na siya'y magbago, mga kapatid. Kaya, pinag-aaralan natin ito para magkaroon ng bawat isa ng pagkakataon na magsuri. At mga minamahal, makapagsisi at makapagbago. Sapagkat, mga minamahal, napakaiksi na lamang po ng ating panahon. Napakaiksi na lamang po ng ating pagkakataon, mga minamahal. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 20, "But you have not so learned Christ, ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo." Hindi naman tinuro sa atin ng Panginoon, mga minamahal, na nakawin natin yung kanyang salita at i-pervert, mga minamahal. Ang pinapaturo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pure and full gospel, mga minamahal. Hindi po yung perverted gospel, hindi po yung ninakaw na gospel, mga minamahal. Ngayon, talagang makikita mo, mga minamahal, yung mga tao talagang hindi mo makikilala, mga minamahal, na yun nga, yung daladala ay yung ninakaw na katotohanan, yung binago na salita ng ating Ama sa kalangitan, sapagkat ayun nga, mga minamahal, nagbihis na po, mga minamahal, nag-anyong katotohanan na po, anyo lang, mga kapatid. Ang sabi ng Word of God sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14, "And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Satan, mga minamahal, is a performer signs and wonders and miracles. And hindi lang siya ordinaryong signs and wonders and miracles, kundi great. Ang sabi mismo ng pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, great signs and wonders yung kaya niyang i-perform. Mga kapatid, paano mo pa malalaman? Nag-anyong anghel na siya ng kaliwanagan. Hindi mo na basta-basta mga mapagkikilala. Kapag wala kang ang malalim na discerning spirit, mga minamahal. Kasi wala nang palatandaan mga minamahal, na siya ay alagad, mga minamahal, o kampon, mga minamahal, ng kaaway ng ating Ama sa kalangitan. Kasi mga minamahal, na nabihisan na, mga minamahal, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, mga kapatid. So, napakahalaga na tayo po ay magsiyasat. Tayo po ay magsuri. Sabi ko, mga minamahal, ayon sa Biblia, na si Satan, mga minamahal, deceiver siya, at siya po ay performer ng great mga kapatid, great signs and wonders. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 24, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect." So inuulit-ulit po natin to, mga minamahal, sapagkat hindi ito madaling maintindihan, lalo na kung tayo po ay a miracle achiever, mga minamahal. Sa mindset kasi natin, lalo na sa huling panahon, mga minamahal, pag nakaranas tayo ng ganun, isip natin, mga minamahal, na malangit na tayo, mga kapatid. Pero, paano nga, mga minamahal, kung yung ating napakinggan, mga minamahal, ay ninakaw na katotohanan, pinervert, mga minamahal, na salita ng ating Diyos na manlalalang. Sabi ng Bible, kahit na nakaranas tayo ng himala, kasi yung himala sa Biblia, sa Luke chapter 10 verse 20, palatandaan na mayroon, mga minamahal, pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, yun po ay yung pure or legit, mga minamahal, na Word of God. Walang pagnanakaw, wala pong pagbabagong naganap, kundi talagang full gospel, mga minamahal. Hindi yung, mga minamahal, perverted and stolen, mga minamahal, na truth mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pwedeng gayon, mga minamahal. Pero, mga minamahal, kung galing, mga kapatid, sa pinervert, ninakaw na salita ng Panginoon, sabi ng Bible, sa Exodus chapter 32, verse 33, ang magkasala, mga minamahal, aalisin daw sa banal na aklat. Sabihin yung kanyang pangalan, aalisin ng ating pinakamamahal. Kaya kinakailangan, naka-stick lang tayo doon sa katotohanan ng ating pinakamamahal. Huwag natin babaguhin, mga minamahal. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, mga minamahal, yung mangyayari daw dahil sa ang pag-ibig ng mga tao mapupunta sa kanilang sarili, tatalikod sila sa dalisay o tunay na pananampalataya, makikinig sa espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo. Ang ibig sabihin yung aral ng mga demonyo, ito po yung ikapagkakaroon ng tao ng worldly gain, makasanlibutan na kapakinabangan, temporal, makalupa, makalaman na kapakinabangan. Mga minamahal, yun, mga minamahal, yung mas
magiging matimbang na paniwalaan ng mga tao sapagkat yun ang kanilang iniisip na kanilang mas kinakailangan. Sabi nga nila, mga minamahal, maging practical na raw tayo. Pero kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-apply ng pagiging practical. Kinakailangan mintina mo ang paniniwala at pananampalatayang espiritual. Kinakailangan yun yung mas matimbang. Mga minamahal, hindi yung practical. Ang turo sa atin ng mahal na Panginoon, biblical, scriptural, mga minamahal. Yun po ang sabi ng Biblia. Hindi po mga minamahal practical, kundi spiritual, biblical, and scriptural. So yung mga tao, dahil iniisip nila, mas mapapagaan, mapapaganda, mapapaginhawa yung kanilang buhay, mas kumbaga, kanilang mga minamahal, i-appreciate yun. Yung kung saan sila mas makikinabang ng temporal na kapakinabangan. Kinakailangan suriin natin sapagkat yan po ay kasama sa tagubilin ng ating Ama sa kalangitan. Sabi ng 1 John chapter 4, mga minamahal, verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world. Sabi, into the world. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, yan, kung nasuri natin na talagang walang problema doon sa itinuturo, inaaral sa atin, sa Diyos yan, walang problema dyan. Kumbaga certified yan na biblical, mga minamahal. Pero kung may ginagawang pagnanakaw sa salita ng Panginoon, kung may ginagawang perversion, pagbabago doon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, delikado yung ating sitwasyon, mga minamahal. At nangahawak pa, mga minamahal, doon sa mga makasanglibutang katuruan, mga aral, mga minamahal, yun yung aral ng demonyo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, talagang malalagay tayo sa kapanganiban. Sa bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang munting kawan, ito yung tagubilin, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi dito, Purge out, therefore, the old leaven, that you may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay, si Kristo. Alisin ninyo ang lumang libadura. Ano ba yung lumang libadura? Mga minamahal, yun yung mga dati nating pinanghahawakan ng mga fables, mga minamahal, mga katha, mga minamahal, mga superstitious beliefs, mga traditional beliefs, mga minamahal. Yun yung lumang libadura, mga kapatid, bilang mga natubos ng ating Panginoong Hesus, bilang mga nabigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na born again, mga minamahal, alisin na daw natin yun. Yung mga lumang libadura, yung mga pinangahawakan natin na dating lumang katuruan na ating nakasanayan. Sabi ng Biblia, alisin ninyo ang lumang libadura. Yun, mga minamahal, alisin natin yung ating mga nakasanayan, mga minamahal na traditional, mga minambilip, traditional. Worldly belief kasi yun. Mga katha yun, mga kapatid. Sa bayan ng Diyos, sa munting kawan ng Diyos. Kasi yung mga tao daw, ngayon sa huling panahon, hindi magiging gayon. Yun daw yung kanilang pakikinggan, mga minamahal, yung espiritu mapanghikayat na aral ng demonyo. Galing kasi sa aral ng demonyo yun. Ang ibig sabihin, wala kang mapapala doon, kundi ang kasiguruhan ng pagkapahamak ng iyong kaluluwa. Yan. Kaya, mga minamahal, pinapaalam sa ating malinaw ng ating Ama sa kalangitan. Tandaan natin, we are the soldiers of Christ. Stewards, mga sundalo tayong kinahabagan, kinaawaan,
para maging tagapagtaguyod, tagapagtanggol, mga minamahal ng katotohanan. Di man tayo laksa, munti man, mga minamahal yung ating kalagayan, pero mga minamahal, isang dakilang pribilehyo na tayo maging sundalo ng katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pinapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangaral ng kasinungalingan, mga magturo ng kasinungalingan, kahit na mayroon pa yan mga prueba at ebidensya, kahit na mayroon pa yan mga minamahal kong mga dakilang tanda at himala, kung nanggaling yan sa kasinungalingan, hindi tayo pinapahintulutan. Tandaan po natin, ang ating Diyos, mga minamahal na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay Diyos ng katotohanan, Diyos ng kaliwanagan, Diyos ng katuwiran, Diyos ng kabanalan. Mga minamahal, kahit wala tayo mga minamahal ng masagana ng mga ganong bagay, mga minamahal, basta totoo yung ating sinishare, binabahaging salita ng ating mahal, walang problema doon. Mga minamahal, kahit walang maniwala sa atin, mga minamahal, problema nila yun, di natin problema yun, mga minamahal. Bakit mga ganyan yung nangyari? Walang nakinig kay Noe, mga minamahal. Naging problema man ni Noe, mga hindi. Problema ng mga hindi nakinig. Mga kapatid, si Lazaro, mga walang naniniwala sa kanya, mga minamahal. Kasi pulubi siya, may sakit pa siya. Mga kapatid, problema niya ba yun? Walang nakinig sa kanya? Walang naniwala? Walang lumapit sa kanya? Hindi. Problema ng hindi nakinig. Sino ba yung kanyang laging mga minamahal katabi, mga minamahal na nandoon, mga minamahal sa kanyang dulang, mga minamahal. Yung mayaman, mga kapatid, si Lazaro nandoon lagi sa dulang ng mayaman. Siyempre, wala namang ibang mayroon si Lazaro, kundi mga minamahal yung salita ng ating Panginoon. Tayo, kahit anong ating sitwasyon, may pagpapala, wala. May hirap, may ginhawa, may karamdaman o kagalingan, yung trabaho natin, maghayag ng katotohanan. Maniwala sila o hindi natin problema yon. Ang mahalaga, magampanan natin yung ating trabaho bilang sundalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Salitain natin, mga minamahal, yung katotohanan. Mga minamahal na sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal dahil sa temporal na pakinabang, mga minamahal sa mga himala, kundi naglilingkod tayo sa Diyos dahil tayo kanyang kinahabagan, nilingap, binayaan at pinagpala. Amen? Di tayo karapat-dapat, pero tayo kanyang minarapat. Tinawag tayong maging tagapaglingkod sa kanya, tagapagpuri sa kanya, tagapagparangal sa banal, makapangyarihang pangalan niya. Ang ating reward, mga minamahal, na tunay, mga minamahal, pang eternal, wala dito sa sanlibutan, nandoon sa kanyang kaharian. Amen? Kung paanong siya'y tagalangit, ang kanyang kaharian ay nasa langit, gayon din yung kanyang mga hinirang. Meron tayong responsibilidad ngayon na dapat gampanan, yun yung ating pagsasalita, mga minamahal, ng katotohanan. Wala tayong pinipili o wala tayong pinipilit, mga minamahal, na sinuman. Mga trabaho natin ipangaral, ipahayag, mga minamahal, ang salita, mga minamahal, ng ating Ama sa kalangitan. Sa makikinig sila o sa hindi, gampanan natin yung ating mga tungkulin sa kanyang banal na harapan. Kasi mahal tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Ikaw, ako, sila, lahat tayo. Mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga dito ng Biblia sa book of 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Knowledge of truth, ang sabi ng Biblia, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kahit na sandamakmak tayo, isang tambak tayo, mga minamahal, kung yung pinapangaral natin, mga minamahal, ay hindi naman lubos na katotohanan, mayroon namang, kumbaga, pagbabago at pagnanakaw sa katotohanan, salitang katotohanan, parang tayo lang, mga minamahal, yung silay, mga minamahal, na ninakaw, mga minamahal, yung bihis ni katotohanan. Mga minamahal, binihis natin yung katotohanan, pero deep inside, hindi natin maikakaila, mga minamahal,
na nandoon talaga, mga kapatid, yung lumang libadura. Mga minamahal, nandoon pa yung lumang libadura, mga kapatid, yung ating old beliefs, yung ating traditional beliefs o traditional na paniniwala o pananampalataya. Sabi ng Bible, alisin ninyo ang lumang libadura. So, sa ating munting kawan, mga kapatid, lubos na nating alisin yan. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, yung papasok sa kaharian ng langit, many are called but few are chosen. Many are called but few are chosen. Kasi ang tao ngayon, pag wala siyang pakinabang sa paglilingkod sa Diyos, hindi pabor sa kanya paglilingkod sa Diyos, hindi siya magtsatsaga. Hindi siya magtatagal, mga minamahal. Sabi nga ng pangangaral ng iba, pag walang himala, wala sa katotohanan. Mga minamahal, hindi raw tagalangit. Paano si Lazaro nakarating ng langit? Mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, nagkamali ang ating Panginoon. Kung tama, mga minamahal, yung sinasabi ng mga tagapangaral na ito. Pero yun yung indikasyon, mga minamahal, na nagtuturo sila ng kasinungalingan. Mga minamahal, meron mang katotohanan, yun po ang nanakaw na katotohanan mula sa ating Ama sa kalangitan. Parang tagumpay ngayon, mga minamahal, pero nakakatakot, mga kapatid, yung kinakaharap na huling panahon. Kasi sabi ng Biblia, kahit na may nasulat kang pangalan, mga minamahal, sa aklat ng buhay, kung nagkasala ka, hindi ka nagsisi, tinayuan mo pa na parang, mga minamahal, ikaw ay hiniruhan ng baga na nagniningas. Ibig sabihin, pinanindigan mo, pinatigas mo yung kalooban, pinanghawakan mo talaga, tinuro mo yung mga ninakaw na salita, mga minamahal, at yung lumang libadura na pinapalis ng ating Ama sa kalangitan. Kawawa, mga minamahal, ang ating magiging huling hantungan. Ayon sa Biblia, mga kapatid, kung bubuksan natin yung sabi, mga minamahal, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa book of Ezekiel, chapter 3, verse 17, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Sabi ng Biblia sa verse 20, shorten na lang natin. Again, when a righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sins, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Sabi rito muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumihis, pagka ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan, at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi na aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ang ibig sabihin, kapag hindi natin na ipaabot ang mensahe doon sa kinakaukulan, pananagutan ng isang mga minamahal watchman o tagapagbantay ng ating Ama sa kalangitan. Sila ang mananagot. Bakit hindi mo sila sinabihan? Bakit hindi mo sila pinangaralan? Bakit hindi mo sila pinaalalahanan? So, delikado ang kaligtasan ng isang watchman, ng isang mga minamahal ginawang bantay ng ating pinakamamahal na Panginoon para ipamahagi, ipagsabi yung kanyang warning, mga kapatid, yung kanyang babala, yung kanyang aral ng katotohanan. Kung hindi sila makinig, mga minamahal, at least, sabi ko nga kanina, hindi na natin problema yon. Problema na nila yon. Ang mahalaga, ginampanan natin yung ating
tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4, ayan, sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall be heaped to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall turn unto fables." Ayan ang Biblia, mga minamahal, na lubos na nagpapaunawa. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Ang ibig sabihin, masamang pita, nakukuha nila sa mga gurong ito, mga minamahal, yung kanilang pangtemporal, panlupa, pansanlibutang kapakinabangan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ito yung kanilang gagawing puon, mga minamahal. Ayan. Kumbaga, ito yung kanilang itataas, kikilanlin, mga minamahal, bibigyan ng karangalan. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, hindi na nila bibigyan ng malalim na pansin o diin yung sinasabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan, ng ating Panginoon. Bakit? Mga minamahal, meron na silang sariling guro mga minamahal, sariling guro nila, mga minamahal, para sa kanilang masasamang pita. Yung masamang pita, mga minamahal, yun laging ang mga ninanasa natin, na asam natin na makasanlibutan. Mga minamahal, kapakinabangan na makasanlibutan. So what naman kung magkaroon tayo ng kapakinabangan, kaginawaan, kayamanan, kaunlaran, ng kapakinabangan makasanlibutan, kung hindi naman, mga minamahal, natin maipaglilingkod sa katotohanan o sa katuwiran ng ating Diyos na manlalalang. Kaya wag po kayong magtataka kung sa ating pagbati ini-introduce natin ang ating Panginoon. Siya yung ating mabuting pastor at mabuting guro. Amen? Kasi sa huling panahon, sabi ng Biblia, yung mga tao sa sanlibutan, pipili sila. Magkakaroon sila ng sarili nilang guro na ayon sa kanilang masamang pita. Yan, magkakaroon sila ng sarili nilang guro. Tayo ang ating guro na kinikilala, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ayan, sabi ng Biblia, tayo mga aliping walang kabuluhan, nagsisikap tayong makasunod ayon sa aral na kanyang itinuturo sa atin mula sa banal na kasulatan. Kung tayo lingapin niya, makasumpong ng kanyang kagandahang loob, biyaya at malumanang kaawaan, mga minamahal, yung langit, mga minamahal, hindi po imposible na ating makamtan. Amen? Sabi ng verse 4, "And they shall turn away their ears from the truth, and they shall turn unto fables," at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. So hindi aalisin ng mga taong ito yung lumang libadura, mga minamahal, yung worldly beliefs, yung traditional beliefs, mga minamahal. Hindi nila aalisin. Sabi ng Biblia, ang aalisin nila yung katotohanan, yung pure and full gospel of Christ. Yun, mas maaatim pa nila, mga minaalisan, mga minamahal. Sabi ng Bible, Biblia ang nagsasabi, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ang ibig sabihin ng salita ng ating Panginoon, mga minamahal, ito na nga, mga minamahal, yung perverted, mga kapatid, ng Word of God. Ninakaw at pervert nila yung Word of God, mga minamahal. Kinuha nila yung salita ng Diyos, pagkatapos binago nila, at yun na yung magiging sistema at paraan ng paniniwala nila. Yun na yung magiging sistema at paraan ng pananampalataya nila. Mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay napaka-delikado. Sabi ng Bible, kung mayroong mangaral na iba,
kaysa ipinangaral sa atin ng mga apostol dito sa Book of Galatians, mga minamahal, chapter 1 verse 8 and 9. And 2, we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Datapat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Yan ay instruction, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga apostoles. At mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mayroon siyang pangaral, mga minamahal, na mag-ingat tayo sa mga doktrina at turo, mga minamahal, ng demonyo, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, napaka nakakalungkot nito sapagkat yun daw ang mas pipiliin ng karamihan ng mga tao. Ihiwalay sa katotohanan, mas pangahawakan nila yung ninakaw at pervert ng Word of God. Mga kapatid, so, ang sabi ng Biblia, kahit na punong-puno tayo, mga minamahal, ng yaman at ginhawa sa ganyang sistema, pinapaalala sa atin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of 2 John chapter 1 verse 9, whosoever transgresseth and abideth not the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Kung alam natin tong mga to, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo, anong kasasadlakan natin sa ating huling panahon? Anong inaantay natin sa pagdating ng paghuhukom ng ating pinakamamahal na Panginoon? Yung sinasabi ng Book of Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Sabi ng Bible, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and very indignation which shall devour the adversaries. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So, binibigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng chance. Binibigyan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng oportunidad para magsisi. Mga minamahal, iwasto natin, mga minamahal, iakma natin, mga miitama natin, mga minamahal, yung ating pagkakamali. Ayon, kung hindi tayo makikinig, mga minamahal, tayo rin ang mananagot niyan sa ating Diyos naman nalalang. Ang mahalaga, in that very time, wala na tayong maikakatuwiran, wala na tayong maidadahilan. Bakit, mga minamahal? Napakalinaw ng naipahayag, naipaunawa sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Di raw tayo natuto sa ating Panginoon ng mga minamahal ng ganyan, yung pagpipervert, pagnanakaw ng salita, but you have not sullied Christ, ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kaya kung meron tayong ganyan, magsisi tayo, mga minamahal. At mga minamahal,
Sabi ng Biblia, kung talagang tunay nating siyang pinakinggan, last verses na po tayo, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according the deceitful lust, sabi ng Biblia, and be renewed in the spirit of your mind, that you put on the new man, which after God's is created in righteousness and true holiness. Ayan, sabi ng Biblia, ang ganda ng sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan kay Kristo, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng mga pandaraya. Pandaraya yun, pagnanakaw at pagbabago ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, iwan na daw natin yan, mga minamahal. Tayo daw po ay magbago na sa espiritu ng ating pag-iisip. Tayo daw po ay magbihis na ng bagong pagkatao. Anong pagkatao? Yung katuwiran sa kabanalan ng katotohanan. Yung katotohanan, mga minamahal, si Jesus, yung kanyang salita, wala nang iba, mga minamahal. Wala nang superstitious beliefs, wala nang mga traditional beliefs, kundi mga minamahal, scriptural and biblical beliefs. Yan yung gusto ng ating Panginoon. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap sa isa't isa. Ano daw mga minamahal? Dapat mga itakwil na natin yung kasinungalingan. Huwag tayong mga minamahal magturo, gawin natin totoo yung ninakaw at binagong salita ng Diyos. Pagkatakwil ng kasinungalingan yun dapat itakwil natin. Magsalita daw ang bawat isa ng katotohanan. Ano yan? Anong katotohanan na yan? Ebanghelyo ni Kristo. Yan mismo si Kristo. Sabi ng Bible ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap sa isa't isa. So, ang ibig sabihin, hindi natin sinasabi ito, mga minamahal, dahil masamang loob natin, galit tayo. Hindi, mga minamahal, part 2 ng ating responsibilidad sa harap ng ating pinakamamahal sa Kristo bilang kanyang stewards, mga minamahal, katiwalang sundalo, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, madaling maghayag ng katotohanan. Pero mga minamahal, dito namatay, mga minamahal, yung ating Panginoon, yung kanyang mga alagad, mga minamahal, kahit na ikamatay nila, hindi nila, mga minamahal, pinervert, hindi nila ninakaw, hindi nila kinurap yung katotohanan, kundi yung katotohanan ay nanatili sa kanyang pagiging katotohanan. At gayon, mga minamahal, na katotohanan na kanilang kinamatayan, mga minamahal, kapag ating sinampalatayang pinaniwalaan, mga minamahal, wala man tayo ngayon, may langit namang nag-aantay sa atin sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan, mga minamahal, si Lazaro, wala siya dito sa lupa pero nanatili siya sa katotohanan at nanatili siya sa pagiging makatotohanan. Namatay siya, mga minaghihirap pero nangahawak sa katotohanan. Wala siya ng kayamanan sa lupa, sa temporal na kalagahin, pero meron naman siyang mga kayamanan, mga minapagpapalang panlangit na magpasawalang hanggan. Amen? Yan ang ating asamin, mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan, kalwalhatian, pagsamot, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Uli sa'yo sumasamo, sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ko'y tuluyan na layo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit kailan may tukayan, sa iyo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita,
Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang, huwag mo akong pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama pag-ibig at galak sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang ikaw aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit kailan may di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yo sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais ko magtago sa iyong harapan, ko'y tuluyan nalayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit kailan may di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Hallelujah, Jesus. Mga minamahal, minsan ba magkaisa tayong mamanig dumulog sa trono ng biyaya ng ating dakilang Ama. Ano man ang ating mga kabigatan, ano man ang ating mga kapagsubukan, problema, kahirapan, may magagawa ang Diyos. Pangako niya, pag tayo naghanap, ating masusumpungan. Pag tayo kumatok, tayo kanyang pagbubuksan. Pag tayo humingi, tayo kanyang bibigyan. Tumawag isa, ako'y sasagot sa'yo. Ako'y magpapakita ng mga mahirap at kagilagilalas ng mga bagay na hindi mo nangalalaman. Minsan ang basabang ito, magkaisa tayong dumulog sa trono ng kanyang biyaya.
Lumapit po tayong may pagpapakumbaba, may pagsisising diwa. Personal nating mapahayag yung ating mga kahilingan ng sagayon, ang ating mga karaingan kung kanyang mabigyan sa atin ng katugunan. Banal at buhay naming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, sa bangal na Jesus. Muli kaming sumasama na mamanig dumudulog sa trono ng biyaya mo. Ama, patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkamali at pagkakasala. Inisin mo kami sa lahat ng aming magkarumihan. Pawin mong lubos ang aming mga natitira pang mga kahinaan. Lubusan mo kayong baguhin, pagkarian, sangkapan ng iyong kapanggilan, katilang kalakasan, pagkaisang talag sa pag-ibigan, sa pagtulungan, sa pagkanuan. Batid mo ang pangailangan niyo mga anak. Nagkakaisa kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasuway, pinapalayas. Demonyo ng sakit, karamdaman, problema, kahirapan mula ulong kang talampakan. Cast out from us right now in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, lesbianism, cast out, and beliefs and doubts, infirmities, sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. Problem, visual, vices, we can be healed, be strong, be healthy, be blessed, victory in the blood of Jesus, victory in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody's praise the Lord.